Salamat nga pala sa ating mahal na Pangulo sa kanyang desisyon na i-postpone ang pagkukumpuni sa kahabaan ng EDSA. Kasi syempre, of course, malapit na yung ASEAN by next year. Kailangan nga gawin yun. Pero syempre, kawawa naman yung ating mga motorista na maapektuhan dahil dun sa pag-rehab ng EDSA. Alam naman ng lahat na may mga bibisita tayong mga neighboring countries sa susunod na taon na gagawin dito ang ASEAN. Pero dapat i-consider naman natin yung mga motorista na mahihirapan lalo na sa pang-araw-araw nilang biyahe sa kanilang trabaho. Isa sa mga kulturang Pilipino na nakagawian siguro natin kung napapansin ng marami ay yung pagpapa-impress sa ating mga bisita. Siyempre, napansin natin na kapag may mga darating na bisita, dun lang nilalabas yung halimbawa yung mga pinggan na bago o kaya dun naglilinis ng bahay ng bonggam-bongga na hindi mo naman masyadong ginagawa sa pang-araw-araw. Kasama na din dyan ang mga paaralan at universidad na kung kailan malapit na yung halimbawa mga audit, accreditation, dun lang nag-aayos ng mga pasilidad, o halimbawa nag-a-update ng mga syllabus o kaya ng mga dokumento, mga manual. Kasi syempre, yun yung unang tatanungin ng kani-kanilang mga bisita. Wala naman talaga masama dito. Ang problema lang, syempre, kapag may mga tao na pwedeng maperwisyo dahil lang sa gusto nating magpa-impress sa ibang tao, lalo na kung sila ay banyaga, no? Kung sila ay mga kilalang tao, 'di ba? Kaya napakahalaga na kung meron man tayong gagawin, kahit na ordinaryong araw, gawin din natin ng mahusay. Hindi lang yung dahil may mahalagang okasyon, 'di ba? Kahit paunti-unti, kung may kailangan i-improve, 'di ba? Pwede namang gawin 'yun, lalo na kung ano yung mga dapat i-prioritize. Nang sa ganun, hindi nabibigla ang mga tao, lalo na yung mga hindi naman dapat maapektuhan. Tandaan natin, mas matutuwa ang ating mga panauhing pandangal kung mas makikita nila ang totoong tayo na mas magiliw at mas accommodating ano pa man ang ating estado sa buhay. Yun lamang po. Maraming salamat.